Lahat pa ng tropa na warningan doon sa huwag bumili ng mga nilalako na isda at saka ice cream dahil lalagyan ni Lidsley pinapalagyan ng lason ng kalaban. Roger sir, at na-advise na sir lahat ng tropa sir. Aabot na sa 6 ang nasabing sundalo kabilang na ang 2 namatay na Sa ngayon, tuloy-tuloy ang clearing operations ng militar para man-neutralize ang 6 na pupang MNLF na pinaniniwala ang nagtatago sa ilang pang kabahayan sa barangay Santa Catalina at Santa Barbara. Para sa Bandila, Rafi Why it was so quiet when government tanks called Simbas prepared to charge. Buhay kayo. Salamat. Para sa sa bayanan. Para sa bayan to. Tatawid pare. Tatawid. Tumba pa. Wala na dala sir. Si First Lieutenant Richard Bautista na nagmamadaling nagpunta sa mataas na lugar para pumwesto. Ayon sa militar, namatay sa bakbakan si First Lieutenant Bautista. Sa video namang ito, makikitang inaayos ng isang sundalo ang pumalyang baril. ang maudlo. Problemado rin daw sila ngayon sa supply ng pagkain. Ayon sa AFP, 4 na po na ang napatay sa Mauti Group. Rebelde, harapan ang bakbakan sa distansyang 30 metro. 4 na po raw ang mga natitirang rebelde at natitiyak na militar na narito pa ang komando ng mga rebelde, si Javier Malik. Filipino Army Scout Ranger. Bilang pinakababagsik na pinuno ng ASG ngayon, grupo umano niya ang nasa likod ng pagdukot sa team ng International Committee of the Red Cross. Sa gitna naman ng bakbakan, nadamay at nasugatan ang isang sibilyan. Itong ginawang pag-atake ng mga sundalo sa posisyon ng MNLF bandang 2:00 kaninang hapon sa barangay Santa Catalina. Dahil nakapwesto mga sniper ng paksyon ng MNLF papasok ng kalye, silang tinarget ng mga tangke at sniper na militar. Pero matapos strike noong isang linggo, agad na napatigil yung putukan dahil nagpulasan di umano yung mga miyembro ng BIFF kahapon sa maituturing na pinakamainit na bakbakang naganap simula ng Ilunsanyong opensiba. Lalong tumindi yung palitan ng putok matapos yung air strike. Ito raw ay dahil sa Payat na ang katawan ng rebelde. Patunay umano nagipit sa pagkain ng mga kalaban.
Apat na ang napatay ng Marine sniper na ito sa bakbakan sa Zamboanga City. Sa gabi sila madalas makadali ng mga tumatakas na rebelde gamit ang kanilang night vision scope. May tama, correct. Sir, correct. Location mo? Wala dyan? Nang maramdaman ng mga Marines na tumitindi na ang provincial government, nais nilang siguruhin sa sarili nila na nasa lanaw na nga si Hapilon at kung bakit. We will fight anyone that will do more disturbances to our people. Is already ongoing as we speak, or is there like a specific time frame? Yes, we're all looking forward to having all these agreements, protocols, and SOPs between our forces as soon as possible, because the security challenge that we're facing is currently existing, and we do not want. Patay na. Alay! Hey! Dito drop ka ba? Baka may kalaban nun ba? Papuntahin mo nga dito. No? Ayun na, adjust mo muna, adjustin mo muna. Op. Lapit na yan. Wala na. Saglit lang. Patay na. Niis ni Lon Hapilon, ang pinuno ng Abu Sayyaf sa Basilan. Pasado alas 9 ng umaga nagsimula ang mabigat na palitan ng putok. Tinatayang nasa 100 BIFF ang nakaengkwentro ng militar sa gilid ng National Highway. Pero nasa 3 hanggang 400 daw ang buong puwersa ng BIFF na kanilang tinutugis. Maliban sa artillery fire, suportado ang ground troops. Kahit ng mga rebelde, ang takbo ng buhay dito sa syudad. Itong supposedly on a normal day, the busy commercial area, ito napakatahimik ngayon at wala ka halos makikitang tao na naglalakad sa kalsada maliban sa mga sundalo na nagbabantay nga dito sa area. Ivan, sabi mo parang ghost town, no? Ganun yung description mo ng lugar. So, ibig sabihin, halimbawa sa City Hall, talagang walang transaksyon na nagaganap dahil ang mga tao hindi malayang makapaglakad o lumabas ng kanilang mga bahay? Dahil dikitan daw ang laban. Mga 50 meters lang ang pagitan ng Marines at kalaban na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Dahil dikitan ng laban, nagkakasigawan pa raw ang mga Marines at BIFF. Isinisigaw at ipinagmamayabang pa raw ng BIFF ang kanilang malalakas na baril na nakuha raw nila sa PNP Special Action Force. Grupo ang namatay sa mga airstrike. Walo naman ang sugatan at wala pang casualty sa militar. Kung totoong sa butig umano sisimulan ng ISIS na palakasin ang kanilang impluensya sa bansa, hindi nila ito hahayaang mangyari ng pamahalaan ng Pilipinas.
They are engaged right now in combat operations in the jungle, tracking other Filipinos fighting on two different fronts. I mean, these guys are right here, right now, doing what it is that they were doing with me, hunting and tracking guys in combat operations. Look on this thing. This is just unusual thing. Look, it's new. What stands out to me about the Army Scout Rangers is that without a lot of assets, these dudes could track, I think, anybody through the jungle. Look at that. It's all sporn. Mud smeared on the rock. They literally would bend down and smell the end of a broken twig and be able to tell you how long it's been since someone passed by. And that was amazing to see. Look at this cat branch. Still fresh. I smell the sap on it already. Then this is new. And the Navy is still near to us. They had a vehicle and their guns and their feet. Their strongest asset was their ability to sustain themselves in this harsh environment. They took down everybody around them, but they were able to actually keep moving. These guys can move through jungles like no one else you've ever seen. I was blown away. Every step here. Maging sa dagat at Zamboanga City, walang humpay ang mamamaril ng Philippine Navy sa MNLF Miswari faction. Kuha ang video ito kahapon. Ang pamamaril ng mga rebelde nagtatago sa mga bakawan sa isang coastal barangay. Ginagantihan ng mga barko ng Navy para pigilan silang makatakas sa gitna ng umiiral na naval blockade. Unleashed an intensive focused military operation against the Abu Sayyaf group in Indanan, Sulu, particularly after the bandit group recently beheaded one of its hostages who was a barangay captain. Yesterday, the 1st Scout Ranger Battalion pursued and encountered the 200-strong force of the Abu Sayyaf at Sitio Marang, Barangay Buanza, Indanan, Sulu. Kampo ng Maute, Napuktan, Ragayan at Darul Iman. Ayon sa commander ng 103rd Infantry Brigade, pansamantala nang matitigil ang labanan. Pero kumbinsido siya na babalik din ang Maute Group sa teritoryo nila balang araw. Ang hirap ng daan na ginapang ng mga sundalo para lang makaabot sa huling kampo ng Maute Group. Banda rito naglakad ang 65th Infantry Battalion Miyerkules ng hapon nang masabugan sila ng improvised explosive device. 2 sundalo ang namatay, 5 ang sugatan. Pero tumulak pa rin ang batalyon hanggang makaabot dito sa Camp Darul Iman, dating kampo ng MILF bago gamitin ng Maute Group. May mga pagtugis sa BISF at sa teroristang si Basit Usman. Umusad nga ngayong araw ang 2 batalyon, katulad nga ng nabanggit mo, 2 batalyon ng Philippine Marines sa mga liblib na barangay ng Mamasapano. Sinusugin ng State Marine Battalion ang may 40 BISF na ayon sa nakuha ni Pasyon ay pumuprotesta kay Usman. Lumapit sa target hindi lamang ang mga tactical command posts, kundi pati mga V-150 tanks ng Marines at artillery tulad ng 81mm mortar. Pero wala pang enkwentro dahil daw atras na atras ang kalaban, hindi nag-e-engage, umiiwas daw lagi. Ang mga nasawi, mga badgal sniper ng Marines. Hanggang sa mag-umaga kanina, itinuloy pa rin ang mortar shelling sa bayan ng Sharif Saidona, Mustafa.
Philippine Marines. Andito tayo sa tapat mismo ng Zamboanga City Medical Center. Sarado itong hospital na to at dito yung concentration ng palitan ng putok kanina. Di kalayuan naman sa may City Hall, naroon din ang mga Philippine Marines na sinesecure yung paligid ng City Hall dahil ito nga yung target na makapag-taas ng watawat ang mga rebelde. Nananatili pa rin siyempre mataas ang tensyon dahil hindi pa rin natin alam kung ito ba ay permanente ng titigil ng putukan, pero maya't maya kasi Rafi, nagkakaroon pa rin tayo ng exchange of fire. Minsan may mga sniper fire, isa naman may mga bugso talaga na malalakas na mga putok. Kaya hindi pa rin natin masasabi na humuupa na. Philippine Army at ng mechanized sa batalyon. So yun yung mga naka-encounter dyan sa may general area ng Pagatin. Nasa looban yung enkwentro, Mark, malayo sa highway. Pero dinig na dinig yung napakalakas na putukan. In fact, nagpatak na ng mga bomba maging ang MG-520 attack helicopters. Alas 3:30 natin narinig yung yung mga patak ng bomba nila. And in fact, katatapos lang yung shelling mula dito sa headquarters ng Mechanized Brigade. Shelling naman ng 105 howitzers. So, ongoing pa to ngayon, kaya wala pa tayong makuhang detalye tungkol dyan. So, kung sa Pagatin area, Mark, nakatutok ang mga army, nandun naman sa kabilang side, sa ibang bayan naman, ay ang Philippine Marines. Philippine Marines ay nagpatak din kaninang umaga pa ng 81mm mortars. Ang target ng operation na ito, Mark, ay si Basit Guzman. So, kung nasan tayo kanina ay may 1 kilometro na lang ang layo ng tactical command post kung saan tayo pumuesto dahil nga ang hawak nilang impormasyon ay ng MNLF bandang alas 2 ngayong hapon. Pangunahing target nilang Lustre Street sa Barangay Santa Catalina, Zamboanga City. Fire your weapon, you are firing it at the enemy. Bandang alas 10 ng umaga, nakita na ang mga sundalo na lumalabas mula sa area na kanilang pinasok. Matras rin ang mga tangke na pinapuputukan pa ng mga rebelde. Years to make sure that we minimize the number of groups that feel violently opposed and try to bring more and more people into the tent. Lang din ang Mauti Group sa tangkang pambubomba kahapon malapit sa US Embassy. Isinapubliko lang pinaputukan. Dito na nagsimula ang bakbakan. Sa Butig, Lanao del Sur naman, kasunod ng paggubgob ng militar, sakuta ng terorisang Mauti Group ang pagkakapas lang ng 60 nilang miyembro. Lumutang ang litrato ng Mauti fighters na nakipag-selfie sa pinugot na ulo. Galing sa mapagkakatiwalaang intelligence source, ang litrato na may ulo ni Corporal Angel Cubillas, isa sa 5 sundalong napatay sa bakbakan. They engaged the Mauti Group in a firefight from a mere 10 meters away. Saranglao said they could hear the Mauti Group taunting them during the battle. Ang ingay nila man para silang nasa sabungan. Marami talaga. Pinapaakyat kami doon. Lapit daw kami. Sigawan din kami. Allahu Akbar din kami. Takutan na lang. Ano sinisigaw? Ikaw ano sinisigaw? Assault na assault. Allahu Akbar. The Rangers tried to surround the Mauti Group's position on top of the hill, but everywhere they hid, bullets rained upon them. Private Herbert Bulok-Bulok was grazed by a bullet on the leg. Private Emilito Lumingkit was also hit, but by shrapnel. Palitan talaga kasi may mga high power firearms yung kalaban nila. Gaya ng 60 o M23, may mga sniper din sila. Saranglao was also wounded in the fight. A bullet or a piece of shrapnel cut him near the eye before hitting his leg. He scrambled to change his position, but not before calling out to his team leader, Corporal Bebito Barillo. Mere minutes later, Saranglao saw Barillo, his good friend and mentor, being dragged away by his fellow soldiers. Barillo was hit in the eye and died immediately. As the talks with the Moro Islamic Liberation Front go forward in Kuala Lumpur, it's not surprising that people who feel left out are trying to assert their relevance. And this seems like... And kung minsan walang klarong line. Kung mag-legal ka, siyempre, declare yourself as MI.
Ang ganun. Tapos magugulat ka lang, babarlin ka na Maute Group na. Of the 37 members of the Maute Group believed to have been killed, one has been identified as Wawi Mimbantas, son of the late MILF commander Alim Aziz Mimbantas and nephew of Janati Mimbantas, the current commander of the MILF Northeastern Mindanao Front based in Butig. Meanwhile, some soldiers who declined to be named say they see how some fighters of the Maute Group escape into nearby MILF camps. While these bits of information, when put together, seem to point to a crack in the relationship between government forces and MILF, Major General Gerardo